So, mag-story time naman tayo ngayon about Canada. Canada! Charot. Arte. So, bilang ang gulo-gulo na ng hair ko kasi higa-higa na ako dahil pagod na ako galing sa work. Pumasok ko ng madilim, umuwi ako madilim. Wala nang araw for how many days, ha? Ilang months kaya na naman walang araw. Na-miss ko na yung araw. I hate the weather today. Yung may snow, nag-snow na, umuulan pa, freezing rain, madulas, at ang lamig. Pero nakaganda ng makeup kasi nag-wet-wet na yan kanina. So, yun nga, nung bago ako dito sa Canada, actually, dapat before pa, yung family namin magmamigrate dito. Like, long time ago. Siguro mga grade school or high school ako nun. Pero hindi na natuloy since no, nagkaroon na ng magandang jobs yung parents ko. Tapos, yun nga. Pero ako, nung sa mindset ko noon, parang hindi ko masyado gusto. Kasi parang, feeling ko yung mga tao, parang hindi sila masyado happy na nandito sila. Feeling ko lang, nag-assume lang ako, pakay nyo ba? So, yun nga. So, pagdating ko dito, siguro mga 1 to 2 months, gusto ko nang umuwi. Charot niya, for real. Gusto ko na, ayoko na dito. Kasi, parang ang side, by the way, nasa may Toronto area ako ng Canada. So, city naman siya. Pero, hindi ko ina-expect na gano'n. Kasi, syempre, di ba, parang growing up, nagta-travel kayo family. Iba yung nakikita mo sa mga, ang mga napuntahan ko pa lang naman is, Japan, Singapore, Hong Kong, ano pa ba? Malta, tapos mga layovers lang. So, na-amaze ako kasi maganda. Pero nung dumating ako dito, hindi naman sa pala ko. Opinion ko lang naman to, guys. So, hindi ko siya masyado nagustuhan. Kasi para siyang, feeling ko nasa Cainta Rizal ako. Hello sa mga taga-Cainta. Kasi taga-Cainta ako. Parang, sanay naman ako ng ganun lang. Like, parang, provincial style, ganun. Kasi masyadong malawak yung Canada, masyado siyang malaki, maluwag, ganun. So, nung dumating ako, parang ang boring, kasi lahat yung mga tao nasa work, tapos yung mga malls, maliliit. So, nung una, irita ako, lalo na yung Walmart, ganyan. Oh, feeling ni ate mo talaga. Hindi ko siya gusto. Pag dinadala ko, naboboard ako, nabubwisit ako. Tapos, yung mga pagkain, hindi ako sanay. Parang iba kasi yung lasa nila. And then, siguro 2 months, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang bumalik talaga ng Europe. Doon na lang ulit, bumalik sa dati kong work. Kasi parang, hindi ako happy. Hindi happy. So, yun nga. Kasi nga, feeling ko kasi yung environment and yung mga tao, para kasing feeling ko sa sobrang, eto ha, to my understanding lang, feeling ko, nung dumating kasi ako, pandemic days kasi noon, syempre marami tayong nabaliw talaga, di ba, na aning, ganyan. Kasi, di ba, ikaw ba nang mamalak nung, feeling ko ganun din yung nangyari. So, ayoko naman i-judge yung mga sinasabi ng iba na maganda before dito, kasi hindi ko naman naabutan yung sinasabi nila. So, hindi ko alam kung ano yung experience nila. So, yung akin lang, yung naabutan ko is, iba na siya. I mean, marami namang nice sa akin dito. Marami namang mabait. Marami namang okay. Pero kasi, yung environment ba, yung sa base sa observation ko, yung mga tao, laging galit, ganyan, pagod na, burnt out, ganyan, understaff, ganun. So, nung una ako nagka-work, ganun, nagulat nga ako kasi parang ang tagal ko nang nag-work sa buong buhay ko. So, akala ko, dito talaga ako sinubok. So, all along, akala ko, is, pag matagal ka na nag-work, yung, kaya mo na. I mean, di mo man makaka-experience ng ganun as long as polite ka, maayos ka, di ba, you're doing the right thing. Pero dito, hindi pala. Hindi pala. Tapos, dun ko lang na-realize na parang kailangan mo ring, i-value yung mental health mo kasi at irespeto yung mga taong may mga pinagdadaanan. So, yun. Kasi parang dun din na-test yung dati kasi, hindi ako pasensyosa talaga ako. Like, sobrang pasensyosa. Pero kasi parang never naman sinubo ko yung patience ko. Sa love life lang, syempre. Alam mo naman tayo. Doon lang tayo sinusubok. So, yun nga, nung dumating ako dito, parang sa work, nagulat na lang ako minsan may magkukwit on the spot, may magsusuntukan, gano'n, nagkapikunan. Kasi nga very equal, lahat kayo is equal.
sobrang, alam mo, minsan nakakaano rin na parang equal. Kasi parang, yung mga tao, they treat everyone na, alam mo yun, na parang, kasi sa Philippines, hindi man sa pagko-compare ha, pero ito lang, napansin ko, sa Philippines tayo, naman, iba tayo doon. Parang, like, pag may mga title nga, may degree, di ba? Mas lalo pa nating inaano, nire-respect talaga. Hindi ko masasabi pag nag-aral ka is, karespe-respeto ka na, di ba? Syempre, it's still up to the way you act or paano ka makitungo sa mga tao. Pero kasi dito, napansin ko, dito, kahit doktor ka na, inaaway ka pa, ganyan, bastos pa yung mga iba, ganito, ganyan. Tsaka very demanding. Hindi ko naman sila sa sinisiraan. Yun lang yung mga napansin ko, na-encounter ko na ganun. One time nga, may nagsabi sa akin na, hindi nila in-expect na Filipina ako. Kasi daw maputi ako. So, may nagsabi sa akin na, oh, Filipina ka pala. Kasi parang pag Filipina, hindi naman maputi. Hindi, hello, yung Pinas, ilan na yung sumakop dyan. Iba-iba na talaga itsura ng mga tao. Meron pa na, nasa work ako. Parang, ginudge niya ako kagad na sabi niya, oh, paano ka napasok dyan? May kilala ka, no? Kasi pag Filipina, hindi naman napapasok sa ganyan. Parang backer kagad. Eh, ang hirap kaya mag-apply ng work. Pinagkirapan ko yung may backer. Tapos, usually daw, pag Pinay, it's either, ano daw, tagalinis daw, or ano, or yaya. Hindi naman ako against sa ganun. Eh ano kung ganun, 'di ba? As long as nagtatrabaho ng marangal na tao. Tsaka malaki ka sweldo nun. Pag nga ganun, mas marami pang ipon 'yun. Kasi imagine mo, libre bahay, libre food, 'di ba? Ang judgy lang ng mga tao minsan. Tsaka pag maganda ka, sabihin, "Oh, may maganda pa lang ano kasi hindi man ganyan tsura ng mga Pinay. Hello, madami kayong maganda at gwapo sa Pilipinas. It's just happen, syempre may yaman na sila, yun na nila maglabas ng bansa. Ang sarap kaya sa Pinas pag marami kang pera, 'di ba? Magkano lang yung kasambahay. Dito, ikaw lahat gumagawa. Tapos minsan nakala nila pag may itsura ka, maarte yan, hindi yan marunong ng ganito. Grabe yung mga tao. So ano talaga, yung i-judge ka talaga nila, 'di ba? Minsan pagka nakaayos ka, tingin nila, maarte ka, madami kang pera. Hindi ba pwedeng magkano lang naman yung pulbo, di ba? Magkano lang naman yung pangkilay, tatagal na yan ng ilang buwan. Tsaka syempre minsan, gusto lang naman natin maging presentable, di ba? Kasi syempre, minsan, ako kasi, personally, ako gusto ko talaga nakaayos. Kasi, minsan, parang kasi ako nakahubad pag wala akong ayos. Pero, kaya ko naman lumabas ng walang makeup, walang ayos. Kaya lang, sanay talaga ako ganito. Kahit siguro kahit anong trabaho ko, magme-makeup talaga. Magme-makeup talaga ako, ganyan. Yun lang. Wala lang, share ko lang.